Hunter, Magical Beast, Essence Stones at Dungeons. Ito ang mga bagay na dapat mong malaman para lalo mong maintindihan ang mga bagay na nangyayari sa solo leveling series. Ang konsepto ng solo leveling ay hango sa isang uri ng laro na kung tawagin ay RPG o role-playing games. Ito'y klase ng laro na kung saan pag nakapatay ka ng kalaban ay magle-level up ka para lalo kang lumakas at kung minsan ay may reward pang mga items katulad ng weapons at armor. Sa simula ng serye, nabanggit dito na 10 taon na mula nang magsulputan ang mga portals or gate. Ang portals or gate ay ang lagusan papunta sa ibang dimensyon na pag nakapasok ka na sa portal ay mapupunta ka sa tinatawag nilang dungeon. Ang dungeon naman ay isang lugar kung saan dito na matatagpuan ang mga magical beast o monster. Ang magical beast na ito ay mapaminsalang halimaw o nilalang na hindi tinatablan ng military weapon katulad ng baril, granada o kahit na tangke. Kaya walang nagagawa ang mga normal na tao o mga army laban sa kanila. Dito na papasok ang mga hunter. Base sa serye, kasabay ng pagsulputan ng portals ay ang pagkakaroon din ng awakening sa ilang tao o may mga tao na nabigyan ng kakayahan para labanan ang mga magical beast. Hindi lahat ng tao ay nagkaroon ng ganitong kakayahan. Ang mga hunter din na ito ay nahati sa 6 na ranggo. Mula sa S-rank hunter, ang pinakamalakas, sunod ay A-rank, B-rank, C, D, at ang pinakamahina ay E-rank. Bukod sa rank, meron din pagkakaiba-iba ang mga hunter base sa kanilang mga kakayahan. Ito ay tulad ng mga tank type. Sila ang klase ng hunter na nakikipaglaban harap-harapan sa magical beast dahil mataas ang kanilang depensa. Fighter type, tulad ng tank, sila din ay nakikipaglaban harap-harapan. Pero hindi gaanong mataas ang depensa nila. Meron din silang mataas na pinsala sa kalaban. Kadalasan ay gumagamit sila ng espada para sa pakikipaglaban. Mage type, ito naman ay uri ng hunter na mahika ang ginagamit para makapagbigay pinsala sa halimaw. Isang halimbawa ng mage type ay ang paggamit ng elemento katulad ng apoy para umatake sa kalaban. Mahina din ang kanilang depensa, kaya karaniwan nakikipaglaban sila ng malayo para hindi sila matamaan ng kalaban. Assassin type, sila ay mabibilis gumalaw at mataas ang pinsala sa kalaban. Mas mahina din ang kanilang depensa kumpara sa fighter type at mas madali sila mapagod kaya kailangan na nilang tapusin agad ang kalaban bago pa sila maubusan ng lakas. Support or healer type, sila naman ang uri ng hunter na nasa likod lang at nagbibigay buff o suporta sa kapwa nila hunter habang nakikipagbakbakan sa kalaban. Napapataas din nila ang depensa ng hunter, napapalakas nila lalo ang pinsala. Nakapagbibigay sila ng karagdagang bilis sa hunter na sinusuportahan nila at higit sa lahat, may kakayahan silang magpagaling. Iyan lamang ay ang mga karaniwang type ng hunter. Meron pang iba, pero sa susunod na natin tatalakayin. Ngayong ang tanong, paano nga ba maging hunter at paano malalaman kung anong klaseng hunter ang isang tao? Sa anime, kapag nakaranas ka ng tinatawag na awakening, biglang magkakaroon ka ng panibagong pakiramdam at magiging mas malakas ka din sa normal na tao kahit na ikaw ay E-rank lamang. Para malaman mo kung gaano kakalakas na hunter, kailangan mong pumunta sa Hunters Association. Meron silang device na ginagamit para malaman kung anong rank mo at lalabas din ang stats mo kung saan ka malakas. Kaya malalaman mo din kung anong klaseng hunter type ka. Kung ano man ang kinalabasan ng resulta sa device na yon, halimbawa D-rank hunter ka, hindi na ito mababago kahit na mag-training at mag-practice ka pa. Ngunit, may pagkakataon na nagkakaroon daw ng second awakening. Ito ay napakabihirang mangyari sa isang hunter, kung saan sa second awakening nila, mas nagiging malakas sila. Halimbawa dating C-rank, nagiging S-rank sila sa second awakening. Ngunit iba ang nangyayari kay Jinwoo, ang bida sa series. Nakaranas siya ng isang system o program functions, kung saan parang second awakening pero kailangan niyang gumawa ng mga quests at pumatay ng mga halimaw para mag-level up at lumakas. Kaya mula sa pagiging D-rank hunter paunti-unti siyang umangat papuntan sa S-rank hunter at sa kanya lamang ito nangyayari. Ang kapangyarihan din ng isang hunter ay pwede niyang gamitin o dalhin sa mundo ng mga tao. Ngayon, pagkatapos mong malaman kung ikaw ba ay kwalipikado bilang isang hunter, ang Hunter Association ay magbibigay sa iyo ng lisensya kung saan pwede mo itong gamitin para sumama sa isang dungeon raid. Ang dungeon raid naman ay isang uri ng trabaho na kung saan papasok ang hunter sa isang dungeon para pumatay ng mga halimaw. At pagkatapos ay pwede silang bayaran ng Hunter Association o pwede nilang ipagbili ang mga nakuha nilang mana crystals
at Essence Stones kapalit ng pera. Importanteng malaman mo na ang tulad ng isang hunter, ang bawat dungeons, magical beast, at Essence Stones ay meron ding rankings. Ibig sabihin, kapag ang isang dungeon ay rank S, asahan mo na S-rank din ang magical beast sa loob, at magbibigay din ito ng S-rank Essence Stone. Ngayon ang tanong, bakit nga ba nagbabayad ang Hunter Association sa hunter para ipadala sa dungeon? Sa anime, maituturing na isang trabaho ang pagiging hunter. Sila'y binabayaran at nabibigyan ng kontrata o insurance dahil pwede silang masauwi habang nasa dungeon. Binabayaran sila. Para ubusin o patayin ang dungeon boss, kailangan nila itong gawin kasi kapag napatay nila ang dungeon boss, mawawala ang portal na nagkokonekta sa mundo ng mga tao at halimaw. Kapag napatay na nila ang boss, mahigit 1 oras rin bago tuluyang mawala ang portal o gate. Ang tanong, anong mangyayari kapag hindi nila napatay ang dungeon boss? Sa loob ng 7 araw na hindi pa napapatay ang boss, dito na magkakaroon ng dungeon break. Dito ay makakawala o lalabas mula sa portal ang mga halimaw at mamimirwisyo sa mundo ng mga tao. Pag-usapan naman natin ang Essence Stones at Mana Crystals. Malaki ang pagkakaiba ng dalawang bagay na ito. Ang Mana Crystals ay karaniwang matatagpuan sa loob ng dungeon kung saan ito ay nakabaon sa lupa at kailangan minahing gamit ang mga palakol dahil walang kuryente sa loob ng dungeon. Ang Essence Stone naman ay makukuha sa bangkay ng isang magical beast. Ang Mana Crystals ay walang rango, hindi tulad ng Essence Stone na kapag kulay puti ay pwedeng rank D o rank E ito. Rank A pag kulay pula at rank S kapag kulay ube. Saan ginagamit ang Mana Crystals? Sa anime, hindi masyadong naidetalye kung saan ito partikular na ginagamit, pero nabanggit na ito'y naibebenta sa mundo ng mga tao ng mataas na halaga ng pera. Ang Essence Stone naman ay higit na mahalaga kumpara sa Mana Crystals. Ito ay pwedeng gamitin paggawa ng weapon at armor. Meron din itong taglay na mataas na enerhiya, kaya nagagamit itong source para makagawa ng gasolina at kuryente. Sa katunayan, ang building ng Hunter Association ay gumagamit ng Essence Stones para sa kanilang kuryente dahil mas tipid ito at walang masamang dulot sa kalikasan. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay may natutunan tayo sa mga ito. Mag-comment lang para sa iba pang katanungan o kung meron kayong gustong isuggest. Salamat sa panonood.